Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Malapit na ang kaarawan ng aking kapatid na babae. Mali ba ang naging desisyon kong imbitahan si Tina? Hindi man lang siya nasiyahan sa amusement park noong araw na iyon dahil, ayon sa kanya, walang kasiyahan ang mga rides kapag puno ng pawisang mga taong sumisigaw. At ang pagkain daw ay sobrang mamantika at mataas sa calories na sisira sa kanyang pangangatawan. Hindi man lang siya nakapagpakawala ng sarili kahit isang araw lang para magsaya. Kaya, tama ba talaga ang desisyong ito? Magagalit ba si Sarah? Siyempre, magagalit siya. Ano nga ba ang inaasahan ko? Maswerte na lang ako kung hindi niya ako tuluyang pagsabihan kung gaano ako katanga sa gitna ng hallway ng paaralan, katulad noong isang beses. Bumuntong hininga ako ng malalim at kinuskos ang mukha ko habang sinasaklaw ng pagkadismaya ang buong katawan ko, dahilan upang maglakad-lakad ako na parang zombie habang hinahanap ang aking matalik na kaibigan. Ano na naman ang problema mo, Brani? Biglang tanong niya mula sa likuran, dahilan upang mapapikit ako sa inis sa palayaw na palagi niyang ginagamit para asarin ako. Lahat ito ay kasalanan ni Tina. Hindi ka na ba talaga titigil sa pagtawag sa akin ng ganyan? Tanong ko ng may iritasyon. Patuloy ka lang mangarap. Tinapik niya ang balikat ko at naglakad patungo sa cafeteria na parang sinasadya akong inisin. Kumuha ako ng tray at pinuno ito ng pagkaing makapagpapasaya sa aking kumakalam na tiyan. Umupo ako sa tapat ni Sarah, kabado habang iniisip kung paano sisimulan ang usapan. Alam kong sisigawan niya ako dahil sa pagiging hangal ko sa isang napakahalagang okasyon, ngunit ito na ang huli kong pagtatangka upang makita kung kaya pang magbago si Tina. Ako. May sasabihin sana ako, sabi ko habang pilit lumulunok. Sige, sabihin mo na, tugon niya. Ipininig ko ang aking mga mata at huminga ng malalim habang patuloy niya akong tinitingnan, naghihintay. Sige, Bran. Kaya mo to. Inimbita ko si Tina na sumama sa akin para bisitahin ang kapatid ko. Ano ang ginawa mo? Nasamid siya sa kinakain niya. Ayan na. Masaya rin naman ang naging 18 taon ko sa mundong ito. At siguradong mamimiss ko ito. Bakit mo siya inimbitahan? Halos lumabas ang mga mata niya sa gulat. Alam kong hindi pa naman kami opisyal, pero gusto ko lang. Bran, hindi ko sana sasabihin ito kung hindi talaga kinakailangan dahil maaaring masaktan ka, pero sa totoo lang, hindi ko gusto ang ideya na ikaw at si Tina ay magsama. Ayaw niyang mapunta ako kay Tina. Hinahanap ko ang kahit anong senyales ng pagbibiro sa mga mata ni Sarah, ngunit tanging kaseryosohan lamang ang naroon. Hindi siya nagbibiro. Sa totoo lang, pakiramdam ko isa siyang spoiled na babae na sa hindi ko malaman na dahilan ay kinamumuhian ang mismong presensya ko. Hindi ko iniisip na karapat-dapat siya sa'yo. Matagal ko nang napansin iyon, ikaw lang yata ang hindi. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo, Bran, at masakit para sa akin na nakikita kang palaging kasama siya. Balak na sana kitang sabihan na itigil na ito kung lumampas pa siya sa hangganan at sa kasamaang palad, hindi pa niya nagagawa. Sa ngayon, pero mabuti na ring napag-usapan natin ito ngayon. Masakit para sa kanya na makita akong kasama si Tina. Hindi ko agad na proseso ang kanyang sinabi. Ngunit sa halip na masaktan, may kakaibang saya akong naramdaman. Parang ito ang matagal ko nang hinihintay na marinig. At alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang kapatid mo. Si Tina ay hindi magandang impluwensya. Maraming maaaring mangyari kapag nakilala niya ang kapatid mo at ayokong masaktan ka. Ayokong makita kang ganyan. Mas mabuti siguro kung hindi mo na siya isinama. Kung sakaling masaktan ako, umiyak o tuluyang gumuho. Nandyan ka ba para sa akin? Bigla kong tanong. Nagulat siya sa sinabi ko. Ilang sandali kaming nanatiling tahimik. Siyempre naman. Bakit mo pa itatanong yan? Hindi ko lang. Kung ganoon, sapat na iyon, putol ko sa kanya habang marahang umiti. Pero Bran, alam kong naging hangal ako sa pag-imbita sa kanya, pero ito na ang huli kong pagkakataon para makita kung kaya pa ba talaga niyang magbago. Ipinapangako ko sa'yo, Sarah, kung hindi ito magtagumpay, titigil na ako.
Inilagay ko ang aking kamay sa ibabaw ng kanya at muling ngumiti ng taos puso, habang patuloy niya akong tinitingnan ng may pag-aalala. May masama akong pakiramdam tungkol dito, sabi niya habang bahagyang umiling at ibinaba ang ulo. Tingnan na lang natin. Alam kong nandyan ka sa tabi ko, anumang mangyari, hindi ako natatakot. Naka-semi-formal na itim na kasuotan, sinundo ko si Tina sa kanilang malaking bahay. Masaya ako na sinunod niya ang payo ko at nagsuot ng itim na bestidang hanggang tuhod, hindi tulad ng mga dati niyang kasuotan na masyadong lantad. Umiti ako sa kanya, tahimik na nagdarasal na sana ay hindi mauwi sa masama ang araw na ito. Sumakay kami sa kotse at tahimik na nagmaneho patungo sa kinaroroonan ng aking kapatid. Malayo ba siya nakatira? Tanong ni Tina nang may pagkainip habang dinadaanan namin ang kanayunan. Oo, medyo malayo, mahina kong sagot. Matapos iparada ang kotse sa ilalim ng isang punong maililim, naglakad kami hanggang sa aming destinasyon. Dito nakatira ang kapatid mo. Kumunot ang kanyang noo, isang senyales na tama na naman si Sarah at hindi ito magtatapos ng maayos. Gayunpaman, marahan akong tumango habang pinagmamasdan niya ang mga lapidang nakapaligid sa amin. Tina, ipakikilala ko sa iyo ang kapatid ko, si Olivia. Itinuro ko ang lapida sa harapan namin, may litrato ng kapatid kong nakangiti ng maliwanag, gaya ng dati. Binasa ko ang mga salitang nakaukit sa ilalim nito. Dito nakahimlay si Olivia Villi Fajardo. Ipinanganak noong Mayo 12, 1973. Pumanaw noong Mayo 13, 2008. Bahagya akong lumingon sa kaliwa, kung saan may isa pang lapida na katulad ng sa kanya. May larawan ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang, nakangiting hawak ang isang batang lalaki at babae. Tahimik kong binasa ang mga petsa. Dito nakahimlay si Martha Elizabeth Fajardo. Ipinanganak noong Mayo 30, 1974. Pumanaw noong Mayo 13, 2008. Kamusta, Mama? Matagal na rin, hindi ba? 12 taon ang nakalipas. Mama! Saan po tayo pupunta ngayon? Masiglang tumakbo ang 7 taong gulang na si Bran patungo sa kanyang ina, may matamis na ngiti sa labi at nakabuka ang mga bisig, handang yakapin. Kahapon lamang ay 15 kaarawan ng kanyang ate na si Olivia at alam niyang may malaking plano ang kanilang ina dahil sinabi nitong lalabas sila ngayong araw. Kapag sinabi ko, sasabihin mo rin sa ate mo at masisira ang sorpresa. Nakangiting sagot ng ginang habang niyayakap ang anak at marahang pinipisil ang bilugang pisngi nito. Hinding-hindi ko sasabihin. Pangako, mabilis na sagot ni Bran habang inilalabas ang kanyang maliit na hinliliit. Napatawa ang kanyang ina sa kakyutan ng bata. Ay, ang aking munting anak, bulong niya. Pupunta tayo sa isang bahay bakasyonan sa tabing dagat. Doon naghihintay ang papa mo, may handa siyang malaking sorpresang salo-salo para sa kaarawan ng ate mo. Talagang lumiwanag ang mukha ni Bran. Totoo mama, nandoon si papa. May handaan? Sigaw niya habang paikot-ikot na sumasayaw sa kusina. Hinaan mo ang boses mo, anak. Maririnig ka ng ate mo. Ay hindi. Masisira ang sorpresa, bigla niyang tinakpan ang bibig gamit ang 2 kamay, wari isinasarhan ito ng zipper. Muling humiti ang kanyang ina, hindi mapigilan ang tuwa sa inosenteng kilos ng anak. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Olivia habang papasok sa kusina, aliw na aliw sa kakaibang sayaw ng kapatid. Hindi alam ni Bran na nakikita na siya nito kahit pa nagtatago siya sa likod ng isang silya. Excited lang siya dahil lalabas tayo, mabilis na paliwanag ng ginang. Talaga? Masayang tanong ni Olivia. Tumango ang kanilang ina. Hulaan mo kung saan tayo pupunta. At magugulat ka kung sino ang naghihintay roon. Sa beach house. Nandoon si Papa. Sigaw ni Bran, tuluyang nabunyag ang lihim. Bran! Paalala ng ina na kunway nagtatampo. Napasinghap ang bata, saka tinakpan muli ang bibig. Ang cute-cute talaga ng kapatid ko, natatawang sabi ni Olivia habang yumuyuko upang pumantay sa kanyang kapatid at marahang kinurot ang mga pisngi nito. Matapos maghanda, sumakay silang 3 sa maliit na pulang kotse ng kanilang ina. Habang umaandar ang sasakyan, masayang nakikanta si Bran sa ate niya, inuunat ang maikling paa na hindi pa umaabot sa sahig ng sasakyan. Lubos ang kasabikan niya. Mahal na mahal niya ang dagat, at ang balitang 1 linggo silang mananatili roon ay halos hindi niya mapigilang isayaw sa tuwa.
Mula nang malaman niya iyon, walang tigil ang kanyang pagkanta at pagsasayaw sa loob ng bahay. Biglang tumunog ang telepono ng kanilang ina. Bahagya siyang napabuntong hininga nang makita ang pangalan ng tumatawag, ang kanyang boss. Wala siyang magawa kundi sagutin ito. Hininaan niya ang radyo at itinapat ang telepono sa tainga habang nagmamaneho. Upang hindi maabala ang ina, iminungkahi ni Olivia ang isang laro ng katahimikan. Naglagay si Bran ng daliri sa labi at masusing tinitigan ang ate, handang mahuli ito kung lalabag. Madalas siyang talo sa larong iyon, ngunit ngayon ay determinado siyang manalo. Pasensya na po talaga, sir, ngunit nasa labas po ako ng bayan. Nakapagpaalam na po ako na magbabakasyon ako ng 1 linggo, paliwanag ng ginang. Napansin ni Olivia ang pag-aalala sa mukha ng ina. Sandali lang po, sir, sabi nito bago bahagyang ilayo ang telepono. Anak, okay lang ba kung umuwi muna tayo ngayon? May bigla ang kailangan sa opisina. Bukas na lang tayo pupunta sa beach house. Okay lang po, mama, nakangiting sagot ni Olivia. Salamat, anak. Mama, may truck. Ang takot na sigaw ni Bran ang dahilan upang agad ibalik ng ina ang tingin sa kalsada. Isang malaking truck ang mabilis na paparating, tila nawala ng kontrol. Agad niyang binitawan ang telepono at pilit iniwas ang manibela. Ngunit sa kasamaang palad, ganoon din ang ginawa ng driver ng truck. Ilang segundo lamang ang lumipas bago nagbanggaan ang dalawang sasakyan. Nabingi ang paligid sa malalakas na sigaw at tunog ng nagkabanggaang bakal. Nababasag ang mga salamin, nagkakalat ng maliliit na tipak na tumama sa mga sakay. Mahigpit na ipinikit ni Bran ang kanyang mga mata bago ang malakas na impact. Nang muli niyang iminulat ang mga ito, halos wala na siyang maramdaman sa katawan. Nahihilo, duguan, at hindi makagalaw, pilit niyang hinanap ang kanyang ina at kapatid gamit ang mga mata. At doon niya sila nakita. Mas nanaisin pa sana niyang hindi malaman kung ano ang kalagayan nila kaysa makita ang tanawing iyon. Ang kanyang ina naiipit sa bakal. Ang kanyang ate nakahandusay sa kalsada. Pareho silang walang buhay, naliligo sa dugo. Lumabo ang paningin ni Bran. Hindi niya alam kung dahil sa luha o dahil sa pagkawala niya ng malay. Mabigat ang kanyang dibdib, tila may nakabara sa lalamunan. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata habang taimtim na nagdarasal na sana iligtas ang kanyang ina at kapatid o sana ipanaginip lamang ang lahat. Mga tinig. Mahihinang iyak. Pakiusap at sigawan. Muling nagmulat ang kanyang mga mata. Masakit ang ulo, tila hinahampas. Nasa isang silid ospital siya, nakahiga sa kama, mag-isa. Unti-unting luminaw ang mga boses. Doktor, maawa po kayo. Iligtas ninyo ang anak ko. Pasensya na po, Ginoo, ginawa na po namin ang lahat. Hindi siya maaaring mawala ng ganito. Hindi ganito. Lubos po kaming nakikiramay. Yan din ang sinabi ninyo matapos operahan ang asawa ko. Tahimik. At muling umalinggaw-ngaw ang iyak. Alam ni Bran kung kanino iyon. 7 taong gulang pa lamang siya, ngunit naiintindihan na niya ang nangyayari. At ayaw niyang tanggapin iyon. Tahimik siyang nakahiga habang walang tigil ang pagdaloy ng luha. Ang saya ng umagang iyon ay naging bangungot sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lihim na sorpresa. Ang sayaw sa tuwa. Ang kantahan sa sasakyan. Ang truck. Ang banggaan. Ang dugo. Ang pagkawala. Hindi na niya kinaya. Mama! Gisingin niyo si ate, papa, tawagin niyo sila. Gusto ko silang makita, umiiyak niyang pagsusumamo. Bran, anak. Tawagin niyo po sila. Gusto ko si mama. Gusto ko si Olivia. Walang masabi ang ama. Napaluhod ito sa harap ng anak, umiiyak. Bran, ikaw na lang ang natitira sa akin. Pareho silang umiiyak, mahigpit na kumakapit sa isa't isa. Sa sandaling iyon, sila na lamang ang natira sa mundo ng isa't isa. Hanggang, Bran, nandito ako para sa'yo. Ako na ang magiging ate at nanay mo. Tumingala ang bata. Sa kanyang malabong paningin, may isang pares ng matang tumingin pabalik, punang malasakit. Ang kanyang matalik na kaibigan. Si Sarah. Nagsisimula na akong makaramdam ng pagkabalisa. Gusto kong bigyan si Bran ng kaunting espasyo, ngunit kasama niya si Tina at iyon ang labis na ikinababahala ko. Alam kong hindi magandang ideya na isama si Tina sa ganitong klaseng okasyon.
Kung nagtanong lamang sana si Bran sa akin muna, agad kong tatanggihan iyon ng walang pag-aalinlangan. May nakakainis na pakiramdam sa loob ng aking isipan mula nang sabihin niyang sasama si Tina. Alam kong may mali, ramdam ko iyon. Bahala na. Pupunta na ako roon ngayon din, hindi na ako makapaghintay pa. Dahil wala akong sasakyan, sumakay ako ng bus patungo sa lugar kung saan nakahimlay ang dalawang babaeng pinakamamahal ni Bran. Habang naglalakad ako sa damuhang daan, nasilayan ko ang aking matalik na kaibigan na nakaupo mag-isa, nakakrus ang mga paa sa harap ng larawan ng kanyang kapatid na si Olivia, at tila may kinakausap siya. Hindi ka naman galit sa akin dahil isinama ko siya, hindi ba? Tanong niya sa lapida, hindi napapansing nakatayo na ako ilang hakbang sa likuran niya. Maingat akong umupo sa damuhan sa tabi niya upang hindi makagawa ng ingay. Hindi siya tumingin sa akin o bumati man, ngunit alam kong alam niyang ako iyon. Tama ka, Sarah. Isang napakatangang bagay ang ginawa ko, mahinang sambit ni Bran habang nilalaro ang damo gamit ang kanyang mga daliri. Handa ka na bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Tanong ko habang humaharap sa kanya, nag-aalala ng mapansing may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Umiiyak siya. Bihira siyang umiyak. Ibig sabihin, may napakalaking bagay na nangyari. Sa isip-isip ko, kung may kinalaman man dito si Tina, hindi ko iyon palalampasin. Walang sinuman ang pwedeng magpaiyak sa matalik kong kaibigan at basta na lang makaliligtas hanggat ako'y nabubuhay. Wala. Talaga. Siguro mamaya na lang. Hayaan mo muna akong manatili ng ganito sandali, sabi ni Bran. Hinawakan niya ang kamay ko at pinagsalikop ang aming mga daliri, saka ipinatong ang kanyang ulo sa aking balikat. Ayaw na ayaw kong makita siyang ganito. Hindi ko akalaing ang isang taong kasing positibo ni Bran ay magiging ganito kahina at masakit iyon para sa akin. Nanatili kaming ganoon, tahimik at maginhawa, hindi ko alam kung gaano katagal, nakaupo sa damuhan, magkahawak kamay. Ayoko na kay Tina, bigla niyang sinabi, hindi pa rin umaangat ang ulo mula sa aking balikat. Nagulat ako sa kanyang sinabi at bahagyang natuwa, ngunit pinili kong manahimik. Alam kong mas gugustuhin niyang tuloy-tuloy lamang ang kanyang pagsasalaysay. Hindi naman talaga siya ang tamang tao mula sa simula. Isang panandali ang paghangalang iyon at sa katangahan ko, nagawa kong dalhin siya rito upang makilala si Olivia. Bahagya siyang tumawa sa sarili habang patuloy akong nakikinig. Tinawag niya si Olivia na bangkay. Ano, hindi ko napigilang sigaw. Nanlaki ang aking mga mata at kumulo ang aking dugo sa narinig. Itinaas ni Bran ang ulo niya at hinarap ako, ngunit hindi pa rin niya binitawan ang aking kamay. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Bahagya lamang siyang tumango bago ipagpatuloy ang kwento. Pagdating namin dito, ipinakilala ko siya kina Mama at Olivia. Matagal niyang tinitigan ang mga lapida bago humarap sa akin na parang nagtatanong kung bakit kami naroon. Nagulat ako dahil kadalasan, ang mga tao'y nakikipag-usap sa puntod. Ngunit sa halip, nagalit siya. Tinanong niya kung nasisiyahan ba raw akong dalhin siya rito para tumingin sa dalawang bangkay na para bang inaasahan niyang magkunwari siyang malungkot. Para akong sinaksak sa puso dahil kahit wala na si Olivia sa pisikal na mundo, mahal na mahal ko pa rin siya. Higit pa nga minsan kaysa kay Mama, alam mo naman iyon. Kaya nang marinig ko ang ganoon kalupit na salita, labis akong nagalit. Kung hindi lang siya babae, baka napagsabihan ko siya ng mas masakit. Sinabi ko sa kanya na ibinahagi ko ang aking mga paghihirap at kung ganoon lang din ang magiging asal niya, maaari na siyang umalis at hindi ko siya pipigilan. Hindi ko na kayang tiisin pa. Nang marinig niyang hindi na ako makikipag-usap sa kanya, nakita kong gumuho ang kanyang mukha, ngunit wala na akong pakialam. Umalis siya, iniwan akong mag-isa. Sa totoo lang, ikinabuti pa. Malalim na napabuntong hininga si Bran matapos magsalita. Hindi ko maisip kung gaano kasakit marinig na tawagin ang sarili mong ina at kapatid sa ganoong paraan. Madilim ang kanyang mukha at ang tanawing iyon ay parang sumisikip ang aking dibdib. Naramdaman kong kailangan ko siyang pasayahin kahit paano. Bran, tawag ko. Ha, tugon niya. Naalala mo ba noong pumayag akong maging pansamantalang nobya mo hanggat hindi ito mauwi sa 10 taong pagkakakulong? Ano naman iyon? Tanong niya, halatang nalilito, isang senyales na unti-unti na siyang lumalayo sa nangyaring masakit kanina. Sa tingin ko, kailangan kong labagin ang sarili kong prinsipyo. Bakit naman? Dahil sa susunod na makita ko si Tina. Baka mapagsabihan ko siya ng sobra-sobra.
Sa wakas, tumawa ng malakas si Bran sa sinabi ko na hindi ko naman talaga intensyong gawing biro at napangiti rin ako. Gustong-gusto kong makita siyang tumatawa at nakangiti. Napakagaan sa pakiramdam. Ano ang tinatawanan mo? Hindi ako nagbibiro, sabi ko habang nakangiti rin at lalo pa siyang natawa. Makalipas ang ilang minuto, tumayo na kami upang umuwi dahil gumagabi na. Paalam, ate. Paalam, mama. Babalik ako, sabi ni Bran habang kumakaway sa mga larawan ni na Olivia at Ginang Fajardo bago lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Paalam, Olivia at Ginang Fajardo. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko si Bran, mahina kong sambit sa mga larawan bago sumakay sa kotse ng aking matalik na kaibigan. Masaya ako dahil hindi ko na kailangang sumakay ng bus pa uwi. Kumanta kami kasabay ng tugtog sa radyo habang bumibiyahe. Ngunit sa halip na ihatid ako sa aming bahay, nagpatuloy si Bran sa pagmamaneho. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa akin ka matutulog ngayong gabi, sabi niya sabay ng isang nakangiting tila bata. Alam mong bawal iyan, biro ko. Ano bawal? Ang patulugin ang matalik kong kaibigan sa bahay? Sagot niya sabay ikot ng mata. Hindi ang pagdukot mo sa akin, tugon ko. Hindi mo ba alam? Matagal ko nang hilig ang gumawa ng mga bagay na labag sa inaasahan, sabi niya, dahilan upang muli kaming parehong matawa. Sigurado ka bang unang beses mo palang mag-bowling? Dramatikong itinaas ni Zayden ang kanyang mga kamay. Sa ikawalong beses na, Zayden, oo, sabi ko habang napapangiti at umiikot ang mga mata ko, sabay upo sa isang bakanting upuan upang uminom ng tubig. At gayon paman, napatumba mo ang lahat ng pins sa ika-14 na sunod-sunod na tira. Hindi ko binilang. Natawa ako habang tinititigan ang kanyang mga matang halos kasing laki ng bola sa bowling. Nagugutom na ako. Kukuha ba tayo ng makakain sa snack bar? CJ. Ito ang ikalawang date na isinama ako ni Zayden. Pinili niyang mag-bowling alley upang pareho kaming magsaya. Magaling siya sa bowling, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas mahusay pa pala ako, kahit ito ang unang beses ko. Pumunta kami sa snack bar at kumuha ng kaunting pagkain bago umupo sa isang mesang nasa sulok. Ilang oras na rin akong hindi nakakakain kaya napakasarap sa pakiramdam. Napansin ko na mas kalmado at mas masaya ka nitong mga nakaraang araw. May nangyari ba? Tanong niya habang binubuksan ang isang lata ng soft drinks para sa akin. Oo, masasabi mong ganoon niya. Tapos na si Bran kay Tina. Napangiti akong mag-isa, naaalala ang unang insidenteng nangyari sa kanila matapos ang araw na iyon. Pagbabalik tanaw. Kinukuha ko ang mga librong kakailanganin ko para sa unang mga klase, kasama si Bran nang may marinig akong matinis na boses mula sa likuran. Napangiwi ako at narinig kong bumuntong hininga si Bran. Hi, Bran. Ano ang kailangan mo? Hinarap siya ni Bran na may masungit na tingin, mas malamig pa kaysa dati ang kanyang ekspresyon. Sabay na tayo sa klase. Masiglang sabi ni Tina habang pumapalakpak. Tao ka pa ba talaga? Paano mo nagagawang kausapin ako nang parang walang nangyari matapos ang sinabi mo kahapon? Ay nako, Bran, magagalit ka ba kung may sabihin ako tungkol sa isang taong mahalaga sa iyo? Hindi lang isang tao iyon para sa akin, Tina. Mahalaga sila sa akin. At ikaw, sobra na. Tapos na ako sa'yo. Huwag mo na akong kausapin. Halata ang pagpipigil ni Bran sa galit. Napakaseryoso mo naman, Bran. Magpahinga ka rin minsan. Patuloy pa rin si Tina na tila walang bigat ang lahat. Sarah, sinabi mo dati na kaya mong mapuot sa unang tingin, hindi ba? Heto na ang pagkakataon mo, sabi ni Bran bago siya tumalikod at umalis. Talaga ba? Pwede kong gawin ang kahit ano sa kanya, tanong ko na may ningning sa mga mata, parang batang binigyan ng malaking regalo. Sa ikalawang isip, hindi. Ayokong bumaba ka sa antas niya. Halika na. Isang matinding pasaring iyon. Ang lupit nun ah. Astig. Pabirong hinampas ko ang braso ni Bran habang papunta kami sa klase. Wakas ng pagbabalik tanaw. Mukhang magandang balita nga iyon, sabi ni Zayden. Mukhang. Pinakamagandang balitang narinig ko ito sa loob ng ilang buwan. Masigla kong sabi. Sobrang naiinis na talaga ako kay Tina. Ngayon, payapa na ulit ang isip ko. Mas nararapat kay Bran ang mas mabuti. Hindi ko talaga gusto ang ideya na kasama niya si Tina. Matagal akong tinitigan ni Zayden, puno ng damdaming hindi ko maunawaan.
Sarah, may itatanong ako at sana maging tapat ka. Bigla siyang naging seryoso at agad na nawala ang saya ko. Kinabahan ako kahit hindi ko pa alam ang itatanong niya. Tumango na lamang ako. May gusto ka ba kay Bran? May gusto ba ako kay Bran? Matagal na kaming magkaibigan kaya Shem. Hindi bilang kaibigan, Sarah. Putol niya. Bilang isang lalaki. Hindi ko. Hindi ko alam. Tapat kong sagot. Hindi mo rin naman tinatanggihan. Malungkot niyang sabi. Ibig kong sabihin. Matagal na kaming magkasama at wala namang ganito noon. Pero kamakailan parang may nagbago. Posible bang bigla akong makaramdam ng ganito para sa isang kaibigang matagal ko nang kilala? Mabilis kong nasabi. Ano ang nagbago? Mahinahong tanong niya. Masaya ako. Hindi yung dating kasiyahan, kundi isang mainit at payapang pakiramdam. Namumula ako kapag malapit siya o kapag may ginagawa siyang maalaga. Pakiramdam ko, ligtas ako kasama siya. Naiinis ako kapag nababanggit si Tina. At nang sabihin niyang tapos na siya, sobrang saya ko. Hindi ito ganito dati at hindi ko alam kung bakit ngayon lang. Tahimik si Zayden, halatang nasasaktan. Sa tingin ko, nahuhulog ka na sa kanya. Ano, pero bakit bigla? Hindi ko rin alam. Pero maaaring dahil sa eksperimento ng pagiging magkasintahan. Maaaring tama siya. Pero si Zayden, paano ko siya tatanggihan nang hindi siya nasasaktan? Zayden, ako. Ayos lang, Sarah. Huwag mo nang ituloy. Pinigilan niya ako. Makakabangon din ako. Bigyan mo lang ako ng panahon. At huwag kang mag-alala, hindi ito makakaapekto sa pagkakaibigan natin. Umiti siya, ngunit ramdam kong pilit lamang iyon. Sobrang bigat sa dibdib. Pasensya na, Zayden. Mahina kong sabi. Hindi pa ako ayos ngayon pero ayokong sisihin mo ang sarili mo. Umiti ka lang para hindi ako masaktan. Pinilit kong umiti. Tumango siya. Tumayo siya at bumalik sa bowling lane. Nakatalikod siya, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang loob. Isang tira lamang at bumagsak ang lahat ng pins. Matagal niyang tinitigan ang mga iyon habang ako'y nananatiling nakaupo, nilalamon ang pagsisisi. Patawad. Nasa kalagitnaan na kami ng isa na namang Biyernes at hinihintay na lamang naming matapos ang araw upang makauwi na. Pinuno namin ni Bran ang aming mga tray sa tanghalian at umupo sa bakanting mesa, gaya ng nakasanayan. Saglit kong sinulyapan ang mesa ng basketball team at nakita ko si Zayden na tila nilalaro lamang ang kanyang pagkain, hindi nakikihalubilo sa kanyang mga kaibigang masayang nagbibiruan. Ganyan na siya mula noong huli naming paglabas. Nagtataka ako kung kailan niya ulit ako kakausapin ng normal. Bibigyan ko pa siya ng kaunting panahon. Naku, kanina ko pa pinipigil ang gutom ko. Kakain ako ng todo kaya huwag mo akong husgahan, sigaw ni Bran bago agad nagsimulang kumain ng mabilis. Napangisi ako. Para bang kumakain ka na parang isang Ginoo dati? Ay oo nga pala. Dahil napag-usapan ang pagpipigil, ano ba ang sinabi mo kay Tina noong araw na iyon sa may locker? Tanong ko habang kinukuha ang kutsara upang magsimulang kumain. Anong araw? At saka sinabi ko na sayo na huwag na nating pag-usapan siya, ungol ni Bran na tuluyan kong binaliwala. Na-curious lang naman ako. Kung hindi iyon ang iniisip ko, ano ba talaga, sabi ko habang nakapatong ang baba sa aking palad at kunway inosenteng kumukurap. Ganito kasi. Binalaan ko siya na kung mangahas siyang kausapin ka ulit ng ganoon, tatapusin ko na iyon, mahina niyang sambit, hindi man lang ako tinitingnan. Handa niyang isang tabi ang pagkagusto niya dahil sa akin. Grabe, sa paano naman iyong eksenang ikinulong mo siya sa pagitan ng mga locker at lumapit ka sa kanya? Tanong ko muli, naalala ang pagkagulat ko nang makita iyon. Iyon. Noong mga sandaling iyon, patuloy pa rin niyang sinisiraan ka, kaya tinakot ko lang siya ng kaunti. Alam mo na, ginamit ko ang kunwari ipagiging bad boy. Hindi ko siya hinalikan. Malinis pa rin ako gaya ng. Pero wala ka namang bad boy na paraan, hindi ba? Taas kilay kong tukso. Ay ganoon ba? Nakakalungkot namang hindi pala ako gaanong kilala ng matalikong kaibigan. Huwag kang mag-alala, Sarah, ipapakita ko rin iyon sa tamang panahon, sabi niya sabay ngiti ng may kumpiyansa, paghaplo sa kanyang buhok, at pagkindat sa akin. Umiti siya ng may kakaibang dating.
Inayos ang buhok niya ng tila may panunukso. At kinindatan pa ako. Paano ko ba haharapin ang lahat ng iyon ng sabay-sabay? Ayoko talagang makita ang sinasabi niyang bad boy na anyo. Mas gusto ko ang cute na Bran kaysa rito. Sobra na ito. At isa pa, mabilis kong sabi, labis na nagpapasalamat na may naisip akong paraan upang ilayo ang usapan. Hindi na ako ang pansamantalang nobya mo, tama ba? Wala nang mga date. Ay, bumagsak ang mukha ni Bran at huminto siya sa pagkain. Naglaho ang kanyang ngiti at agad na napalitan ng seryoso at mabigat na anyo. Sa tingin ko, oo. Iyon na ba iyon? Bahagi ko'y umaasang sasabihin niyang hindi pa tapos, ngunit wala na ring dahilan upang ipagpatuloy pa ang mga eksperimentong ito. Hindi naman niya ako gusto ng higit pa roon. Isa na lang, bigla niyang sabi, dahilan upang bahagya akong magulat. Isa na lang na date. Isa pang date. Ito na ba ang huli? Tanong ko, bahagyang nalulungkot ngunit masaya ring may isa pa kaming pagkakataon. Oo, tatapusin na natin ang lahat ng eksperimento pagkatapos nito, sagot niya. Tama. Eksperimento lamang ito. Hindi ako dapat umasang maihigit pa. Isang huling date at kailangan ko nang pigilan ang aking nararamdaman para sa kanya. Babalik din sa normal ang lahat. Sige, sabihin mo na lang kung kailan at saan at magiging handa ako, tugon ko. Ayos. Sasabihin ko kapag naplano ko na, umiti si Bran at bumalik na kami sa pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, kinuha namin ang aming mga aklat para sa mga klase sa hapon. Habang papunta kami sa silid-aralan, naalala kong nakalimutan kong kunin ang isang proyekto sa aking locker. Ipinaalam ko kay Bran at mabilis akong bumalik. Ngunit bago pa man ako makarating, may humila sa akin paatras sa buhok, dahilan upang mapaupo ako sa sahig. Napasigaw ako sa biglaang pangyayari. Ano ba ito? Sigaw ko, hindi pa nakikita kung sino ang gumawa habang hinihimas ang aking ulo upang maibsan ang sakit. Pagtingala ko, 2 tao ang aking nakita, isa na may makinang nalilang buhok at isa naman na may tuwid na maruming blonding buhok. Sina Lila at Cassie? Ano ba ang gusto ninyo? Sigaw ko habang tumatayo at inaayos ang aking suot ng hindi namamalayan. Gusto naming lumayo ka kina Bran at Zaiden, malamig na sabi ni Cassie. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa na maihalong paglibak, gaya noong nakaraan. Ano ito, palabas sa telebisyon? Bakit naman ako lalayo sa aking matatalik na kaibigan? Bumalik kayo kapag marunong na kayong maging makatotohanan. Mas mabuti pang huwag kong sayangin ang oras ko sa pakikipag-usap sa mga taong walang saysay. Sagot ko at sinubukang magtungo sa aking locker, ngunit muli nila akong hinarangan. Hindi ko alam kung sino-sino na ang binubuli ninyo dati, ngunit kung haharangin ninyo pa ako, hindi na ako magdadalawang isip na ipagtanggol ang aking sarili. Kaya tumabi na kayo. Mukhang natakot sila. Itinaas ko ang aking kamao bilang babala at sila'y umatras, nagbubulong na makakabawi rin daw sila balang araw. Mga duwag. Panlabas lang ang ipinagmamalaki. Kung ginamit lamang sana ang ginastos sa hitsura para sa mas makabuluhang bagay. Binaliwala ko na ang pangyayari at bumalik sa klase dala ang aking proyekto. Matapos humingi ng paumanhin sa guro at makinig sa maikling paalala tungkol sa pagiging maagap at maingat, pinapasok din ako sa silid. Bakit ang tagal mo? Bulong ni Bran habang naupo ako. Wala naman. May ilang kalat lang sa daan kaya inayos ko muna, sagot ko. Mukha siyang naguluhan ngunit hindi na nagtanong pa. Sigurado akong si Tina ang nagsugo sa kanila. Siya lang ang iisang kaibigan nilang dalawa. Tingnan natin, Tina. Ang mga bagay na walang silbi ay hindi kailanman nananatili magpakailanman. Aray, ang sakit. Namanhid ang aking gulugod ng ilang sandali matapos akong sumalpok sa pader na yari sa ladrilyo. Hindi ko napigilang mapahiyaw sa sakit, agad kong pinagsisihan iyon nang makita ko ang ngising puno ng panunuya ng babaeng blonding nasa harapan ko, malinaw na ikinatutuwa niya ang aking paghihirap. Hindi ko akalain kaya pala akong itulak ng ganoon kalakas ng isang babaeng akala mo'y walang kakayahang manakit. Ngayon, alam ko na. Sinabi ko nang lumayo ka kay Bran. Hindi mo ba kayang umunawa ng simpleng salita? Mariing sabi ni Tina. Sa teknikal na usapan, hindi ikaw ang nagsabi nyon at kung tama ang alaala ko, wala akong obligasyong sundin ang anumang utos mo, sagot ko, pilit pinananatili ang kalmado habang ibinabalik ang kanyang tingin.
Tingnan natin kung mananatili pa ang tapang mo kapag nalaman mo kung ano ang kaya kong gawin. Masama siyang umiti at 2 beses na pumalakpak ng marahan. Mula sa dulo ng madilim na eskinita, may 2 lalaking lumitaw, mga nasa hustong gulang, matipuno, at nakakatakot ang anyo. Kumabog ang dibdib ko sa takot, alam kong wala akong laban sa lakas nila. Gayunman, pinilit kong huwag ipahalata ang aking pangamba. Walang ibang tao sa bahaging iyon ng paaralan, malinaw na mag-isa lamang ako. Paano sila nakapasok dito? Ano nang balak mo, ipahamak ako sa tulong ng mga estrangherong ito? Pilit kong pinagtawanan ang sitwasyon kahit nanginginig ako sa loob. May iba pa akong naiisip at mas mainam iyon, malamig niyang tugon. Umatras siya at binigyang daan ang 2 lalaki, saka inilabas ang kanyang telepono at itinapat ang kamera sa akin. Wala ka sa katinuan. Sigaw ko habang umatras palayo sa kanila, napapalapit na may mapanuyang mga ngiti. Talaga bang susunod kayo sa utos ng isang babaeng walang pakialam, parang mga walang sariling isip? Sigaw ko, umaasang may mahihila akong kahit kaunting konsensya. Sa halip, lalo lamang silang nagalit. Itira mo na lang ang lakas mo sa pagmamakaawa. Mas gusto namin iyon, sabi ng isa, dahilan upang mangilabot ako. Bilisan ninyo. Wala akong oras, malamig na utos ni Tina, halatang wala ni katiting na awa. Paano nagiging ganito ang isang tao? Nanginig ang aking mga binti, halos hindi na ako makatayo. Lumabo ang aking paningin sa dami ng luha. Lumingon-lingon ako, naghahanap ng anumang maaari kong ipagtanggol ang sarili, ngunit walang laman ang eskinita. Nang sumandal ang likod ko sa pader, alam kong wala na akong mapupuntahan. Ang tanging pag-asa ko ay may makarinig sa aking sigaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ito magtatagal, sabi ng isa. Bumuhos ang luha ko habang paulit-ulit kong ibinubulong ang pagsusumamo. Hindi ako susuko ng walang laban. Kung ito na ang wakas, lalaban ako. Mga wala kayong awa, sigaw ko habang pilit akong sumugod upang makatakas. Ngunit madali nila akong napigil. Kapag mas lumalaban ka, mas lalo kang masasaktan, malamig na sabi ng isa habang pinipigilan ako. Huwag! Pakawalan ninyo ako. Nagpumiglas ako, sumipa at sumuntok kahit walang direksyon. May ilang tumama, ngunit hindi sapat upang makawala. Sa halip, lalo nilang hinigpitan ang kapit at itinulak ako pabalik sa pader. Sa mga sumunod na sandali, wala na akong magawa kundi umiyak at patuloy na magpumiglas, bagaman unti-unting naubos ang aking lakas. Ang takot at pagkasuklam ay sabay-sabay na bumabalot sa akin. Ikaw na muna, sabi ng isa sa kanyang kasama, halatang nagmamadali. Lumapit ang isa sa akin, mabigat ang presensya. Naramdaman ko ang aking sarili na mas lalong nanghina. Nagsimula akong sumigaw, buong lakas, kahit alam kong walang makaririnig. Tumahimik ka, mariing babala niya, bahagyang hinihigpitan ang hawak. Isa pang sigaw at pagsisisihan mo. Nang sandaling kumalas ang kanyang kamay, sinamantala ko ang pagkakataon, kinagat ko siya sa pagtatangkang makawala. Napasigaw siya sa sakit at ako'y pansamantalang nakawala, ngunit agad din akong nahila pabalik at itinulak ng malakas. Ang kapal ng loob mo. Galit niyang sigaw. Isang matalim na sakit ang dumapo sa aking pisngi at bumagsak ako sa sahig. Sinampal niya ako. Lasang bakal ang aking bibig. Hindi na humuhupa ang sakit. Hindi ko na magawang tumayo, ubos na ang aking lakas. Lumabo muli ang aking paningin, hindi na dahil sa luha, kundi sa unti-unting pagkawala ng ulira. Bago tuluyang magdilim ang lahat, nasilayan ko ang isang matangkad at matipunong figurang papalapit sa kanila. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Ang pagkikita namin ni Tina sa madilim na eskinita. Ang pagtatalo naming. Ang biglang paglitaw ng 2 lalaki. Ang pagharap nila sa akin na tila wala akong matakbuhan. Ang pagkakadikit ko sa pader. Ang tangkang paglapastangan. Ang pagsigaw ko para humingi ng tulong. Ang sampal. Ang pagkawala ko ng malay. Bigla akong napadilat at napaupo ng tuwid sa kama, basang-basa ng pawis at nanginginig ang aking mga kamay. Bumuhos ang luha ko habang bumabalik sa isipan ko ang mga nakapangingilabot na alaala. Inilubog ko ang aking mukha sa aking mga kamay. Maya-maya, may yumakap sa akin, agad ko silang itinulak palayo sa takot. Ngunit nang tumingala ako, isang pamilyar na mukha ang aking nakita, sapat upang unti-unting humupa ang aking pangamba. Zayden, ayos ka lang. Ligtas ka na.
Marahan niyang sabi. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi ako mabigla at mahigpit niya akong niyakap. Kumapit ako sa kanyang damit at isinubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib. Sinubukan nila akong saktan, Zayden. Gusto nilang. Hindi ko na natapos ang aking sinasabi. Humagulgol ako ng malakas sa kanyang mga bisig. Hindi muna siya nagsalita, sa halip marahan niyang hinaplos ang aking ulo. Ayos na ang lahat. Ligtas ka na ngayon. Walang nangyaring masama. Mahina niyang bulong habang patuloy akong umiiyak. Gising na ba siya? Ang tanong ng isang di pamilyar na boses ang pumagitna sa amin. Napahiwalay kami at nakita ko ang isang lalaking nakaputing Amerikana na may stetoskopyo sa lieg. Noon ko lamang napansin na nasa isang silid ospital pala ako. Sinuri niya ang swero na nakakabit sa akin at humarap sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo, Sarah? Maamo ang kanyang tinig, ngunit matapos ang pinagdaanan ko, takot pa rin akong humarap sa isang hindi ko kilalang lalaki. Maya-maya, may marahang pumisil sa aking kamay. Si Zayden iyon, ngumiti siya at tumango, tila nagbibigay ng lakas ng loob. Dahil doon, sinagot ko ang doktor. Oo, ayos lang po ako. Bangungot lang. Isang babaeng doktor ang nagsagawa ng lahat ng pagsusuri, sakaling mas komportable ka roon. At huwag kang mag-alala, wala namang masamang nangyari. Ang binatang ito ang nakarating sa iyo sa tamang oras. Itinuro niya si Zayden at ngumiti. Matapos ipaliwanag ang aking kalagayan at sabihing maaari na akong umuwi kinabukasan, umalis na ang doktor. Maraming salamat, Zayden. Ayokong isipin kung ano ang maaaring nangyari kung hindi ka dumating. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay gamit ang dalawa kong palad habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Sarah! Diyos ko, Sarah! Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bran. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang aking mga balikat. Sabihin mong ayos ka lang. Pakiusap. Bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos lang ako, Bran. Dumating si Zayden bago pa may mangyaring masama. Sabi ko habang inilalagay ang aking kamay sa kanya at mumingiti. Ang presensya niya ay nagbibigay sa akin ng lakas at kapanatagan. Pakiramdam ko'y ligtas ako. May sasabihin sana si Zayden, ngunit nauna akong magtanong. Nasaan ka kanina? Ako ba? Nagpunta ako sa istasyon ng pulis para tapusin ang lahat. Sagot niya na tila karaniwan lamang, saka umupo sa kabilang gilid ng kama at inayos ang unan sa likod ko. Sa istasyon ng pulis? Para saan? Tanong ko, napapansin kung paano nagkulay puti ang kanyang mga kamao sa higpit ng pagkakakuyom. Para ipaaresto si Tina. Talaga? Hindi ako agad makapaniwala. Parang napakabigat ngunit makatarungan. Karapat-dapat siyang managot sa ginawa niya. Tumango si Bran habang nanatiling tahimik si Zayden. Nahuli namin siya bago pa siya makatakas. At nasa telepono niya ang ebidensya, alam mo na. Hindi na niya tinuloy at tumingin sa akin ng may pag-aalala. Ibinaba ko ang aking tingin, naaalala kung paano inilabas ni Tina ang kanyang telepono upang mag-record. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam. Bakit parang kasalanan ko? Dahil sa ebidensyang iyon, tuluyan na siyang nakulong. At alam mo ba? Hindi ito ang unang beses na napunta siya sa istasyon bilang isang kriminal, dagdag ni Bran. Napatingin ako sa kanya. May dati na siyang kaso. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Zayden na tila siya rin ay nagtataka. Sa dati niyang paaralan, nakipag-ugnayan siya sa isang guro kapalit ng mas mataas na marka at binubuli niya ang mga estudyanteng nakakaalam nito. Mas malala pa raw ang kanyang pananakit noon. Ngunit piniyansahan siya ng kanyang ina. Napabuntong hininga ako. Kaya pala siya lumipat dito. At ako pa ang muntik ng malinlang ng isang kriminal. Sabi ni Bran dahilan upang bahagya kaming mapatawa. Nagugutom na ba kayo? Kukuha lang ako ng pagkain sa kantina. Tumayo siya at lumabas ng silid. Hindi na ako nagtataka na may kriminal na record si Tina. Wika ni Zayden nakatitig sa kawalan. Oo nga. Sa tingin mo, makakalaya pa ba siya agad? Kinilabutan ako sa mismong ideya. Hindi siguro. At sana'y hindi na. Kailangan niyang managot sa ginawa niya. Mariin niyang sabi, muling kinuyom ang kamao. Paano naman ang dalawang lalaking iyon? Makukulong din ba sila? Tanong ko.
Oo, tiyak iyon. Sa ngayon, inaasikaso na ng mga pulis ang lahat. Sabi niya, sabay pisil muli sa aking kamay. Maraming salamat ulit, Zayden. Hindi ko alam kung paano. Sandali. Putol niya, marahang inilagay ang kanyang hintuturo sa aking mga labi. Iyan ang gusto kong sabihin sa'yo mula pa kanina. Ha, nais ko sanang sabihing ano, ngunit naging kakaiba ang tunog dahil sa daliri niya. Napatawa siya ng mahina bago sumagot. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Ha, sino? Si Bran iyon. Naglalakad ako sa loob ng bakura ng paaralan, hinahanap si Sarah upang sabay na kaming umuwi. Nagkaroon kami ng kaunting pagtatalo tungkol sa isang episode ng Pink Panther na napanood namin kamakailan. Ipinagpipilitan kong masyado raw malupit si Pink Panther kay Big Naos at ipinapakita niyang siya lang ang laging tama, samantalang iginiit naman ni Sarah na hindi ganoon ang totoo. Sa huli, padabog siyang umalis patungo sa kung saan, siguradong hindi pa uwi. Kilala ko siya, kapag nagtatampo, pumupunta siya sa isang lugar na tiyak kong pupuntahan ko rin upang humingi ng paumanhin kahit wala naman akong kasalanan. Ganoon din ang ginagawa noon ni Olivia tuwing ako ang may pagkakamali. Kung gaano ko siya namimiss. Si Sarah ang laging pumupuno sa puwang na iniwan ni Olivia. Unti-unti niyang inangkop ang sarili niya, tila ginagampanan ang papel na iyon upang hindi ko masyadong maramdaman ang pagkawala. Tunay ngang naging kapatid at ina ko siya, gaya ng ipinangako niya. Hinanap ko siya sa mga silid-aralan at sa kantina, ngunit wala siya roon. Kakaiba iyon. Kapag nagtatalo kami, palagi siyang nasa kantina. Dahil sa samut-saring posibilidad na pumasok sa isip ko, ang ilan ay nakakapanginig, nagsimula akong tumakbo sa buong paaralan hanggang sa marinig ko ang isang sigaw ng paghingi ng tulong. Nanlamig ang dugo ko habang patakbo akong nagtungo sa direksyong pinanggalingan ng sigaw. Hindi, wag sana. Wag sana siya iyon. Hindi si Sarah ang tipo na madaling mapasok sa gulo. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga nambubuli, minsan sapat na ang isang titig. Mas mahusay pa nga siyang lumaban kaysa sa akin. Ngunit nang makarating ako sa kanto ng madilim na eskinita, napahinto ako, napako sa kinatatayuan, sa eksenang tumambad sa akin. Dalawang lalaki ang nakapalibot kay Sarah, naipit siya sa pader, habang pilit niyang inaalis ang mga kamay ng isa na humahawak sa kanya. May isa pang nakadikit sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang pagtutol. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Maliban na lamang kung dalawang ganap na nasa hustong gulang ang kaharap niya na may masasamang hangarin. Sa isang iglap, napansin ko ang isa pang babae na nakatayo ilang hakbang ang layo, may hawak na teleponong nakatutok sa kanila, nagre-record. Tina! Naputol ang aking mga iniisip nang marinig ko ang galit na sigaw ng isa sa mga lalaki. Bago pa man ako makalapit, nakita kong sinaktan niya si Sarah. Sinaktan niya. Siya. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi ko na malaya na kusang gumalaw ang aking katawan. Pumasok ako sa eskinita, hinarap ang lalaking iyon at sabay suntok sa kanyang mukha. Ang isa pa, na nakatitig lamang, ay sumugod sa akin, ngunit napaurong siya. Hindi ko na malaya na napabagsak ko na pala siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Sinikap kong pigilan siya hanggang sa hindi na siya makakilos. May humila sa akin mula sa likuran, nang makita kong ang isa pang lalaki iyon, ginamit ko ang pagkakataon upang makawala at napabagsak ko rin siya. Bumagsak siya at nawala ng malay. Agad kong hinanap si Tina. Nang mapansing wala na siya, kinabahan ako. Hindi pa ako handang palampasin siya. Hindi ngayon. Ngunit mas mahalaga si Sarah, kailangan ko siyang madala agad sa ospital. Nag-aalangan ako, ngunit malinaw ang aking pasya. Si Sarah ang unahin. Sarah, ayos ka lang ba? Buksan mo ang mga mata mo. Marahan ko siyang inalog, ngunit hindi siya nagising. Halos bumigay ako sa emosyon, ngunit pinilit kong manatiling matatag para sa kanya. Inalis ko ang aking jacket at ibinalot sa kanyang itaas na katawan bago ko siya buhatin at dali-daling tumungo sa ospital. Ano ang, Sarah? Nasalubong ko si Zayden habang palabas ako ng paaralan. Namutla siya nang ipaliwanag ko ang nangyari kahit hindi ako humihinto sa aking paglalakad. Mabuti na lamang at wala ng ibang estudyante sa oras na iyon. Nakita mo ba si Tina? Tanong ko. Umiling siya, halatang dismayado. Tunog ng mensahe. Sandali, kakampi ko ito. Sabi niya habang binubuksan ang mensahe.
Sandali? Ngayon pa ba? Nakita raw ni Mark si Tina. Sigaw niya mula sa ilang hakbang ang layo. Napahinto ako at humarap sa kanya. Saan? Pumasok daw siya sa bodega ng janitor. Sabi niya halatang naguguluhan. Puntahan mo siya at siguraduhing makuha mo ang kanyang telepono. May ebidensya roon. Baka burahin niya, kaya bilisan mo, mabilis kong bilin. Sa tingin ko ikaw ang, dahil ikaw ang ka. Hindi. Hindi siya kailanman naging ganoon at hindi kailanman magiging ganoon, mariin kong putol, sabay tingin sa mukha ni Sarah na nakahimlay sa aking dibdib. Gusto kong ako ang humarap kay Tina. Pero ngayon, mas kailangan ka. Doon ako babalik. Kapag nagising ka, pangako. Kailangan ko munang tiyakin ang kaligtasan mo. Marahan kong inilipat si Sarah sa mga bisig ni Zaiden at hinalikan ang kanyang noo bago ako muling tumakbo pabalik sa paaralan. Malapit lamang sa pasukan ng locker hall ang bodega ng janitor, kaya mabilis akong nakarating. Binuksan ko ang pinto at naroon siya, nakangiti habang may pinapanood sa kanyang telepono. Nang makita niya ako, agad niyang itinago iyon, ngunit wala siyang laban. Matapos ko siyang ipaaresto at hilingin sa mga pulis na hulihin din ang dalawang lalaki, dali-dali akong tumakbo pabalik sa ospital. Mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit alam kong hindi iyon dahil sa pagod. Kundi dahil sa kanya. Ipinadala ni Zaiden ang numero ng silid ni Sarah, kaya madali ko itong nahanap. 307. Paulit-ulit kong binibigkas ang numero habang tinatakbo ang pasilyo hanggang sa marating ko ang pinto. Diyos ko, Sarah! Sigaw ko habang bigla akong pumasok. Maraming salamat po, Doktor. Pasasalamat ni Mama sa doktor bago kami umalis ng ospital pauwi. Si Papa ang nagmaneho ng sasakyan habang si Bran naman ang nanatili sa likurang upuan upang samahan ako. Agad na nagtungo sina Mama at Papa sa ospital nang ipaalam ni Bran ang nangyari. Lubha silang nag-alala. Muli akong napahagulhol sa harap nila habang mahigpit akong niyakap ni Mama at marahang tinapik ni Papa ang aking balikat. Alam kong pilit na pinipigil ni Papa ang kanyang galit. Hindi siya titigil hanggat hindi napapanagot ang mga lalaking iyon. Ang kanyang nag-iisang anak na babae ay muntik nang mapahamak, isang balitang tiyak na labis na nakapagpabigat sa kanyang damdamin. Pagdating namin sa bahay, tahimik akong bumaba ng sasakyan, umaasang makararating agad sa aking silid upang makatulog at kahit papaano'y may alis sa aking isipan ang nangyari. Sumunod sina Bran at ang aking mga magulang, dala ang aking mga gamit mula sa ospital. Inilapag nila ang mga iyon sa aking silid at agad akong humiga sa kama at nagkubli sa ilalim ng kumot, nakatalikod sa kanila. Narinig kong bahagyang lumubog ang kama nang may umupo at isang kamay ang marahang humaplos sa aking buhok. Si Mama iyon. Nanatili siyang tahimik, marahil dahil ayaw niyang makapagsabi ng maling salita, o marahil dahil umiiyak siya. Tumulo ang luha mula sa aking mata, ngunit wala akong sinabi, hinayaan kong lamunin ako ng katahimikan. Lalabas muna kami, anak. Sabihin mo lang kung may kailangan ka, ha? Marahang sabi ni Papa. Tumango lamang ako. Narinig ko ang dalawang pares ng yabag na papalayo, at nawala ang bigat sa kama, sina Mama at Papa na iyon. Ako. Aalis na rin ako. I-text o tawagan mo ako kung may kailangan ka, ha? Sige, mahinang sambit ni Bran. Hindi ako tumugon. May sandaling katahimikan at bahagyang kaluskos sa likuran ko, palatandaang paalis na siya. Bran, sandali. Lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig bago ko pa man mapag-isipan. Sabay kaming humarap sa isa't isa, kapwa nagulat. Hindi ka ba pwedeng manatili? Mahina kong sabi. Siyempre pwede. Pero ayos ka lang ba? Tanong niya. Umupo siya sa sahig sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Tinitigan ko siya ng sandali bago tumango, isang senyas na nais kong manatili siya. Ngumiti si Bran ng banayad at humiga sa kabilang panig ng kama, isinara ang kumot sa ibabaw ko. Pwede ba kitang yakapin? Mahina kong tanong habang kinakalikot ang aking mga daliri. Kung ibang araw iyon, tiyak na mahihiya ako. Ngunit hindi ito karaniwang araw. Kailangan ko ng isang mainit at maingat na yakap upang mapanatag ang aking sarili. Kailangan kong maramdaman ang isang mapagkalingang pag-aaruga, hindi tulad ng magaspang na alaala na ayaw ko nang balikan. Sa paggunita pa lamang nito, napapanginig na ako. Hindi na siya sumagot. Sa halip, tahimik niya akong niyakap ng mahigpit.
Ginantihan ko iyon, iniakma ang aking mga kamay sa kanyang baywang. Inilubog ko ang aking mukha sa kanyang dibdib at mas hinigpitan niya ang kanyang yakap. Inilabas niya ang isang kamay upang marahang haplusin ang aking buhok, dahan-dahan at may pag-iingat. Nakita kitang nasaktan, mahina niyang sabi, may kaba sa tinig, tila hindi niya alam kung handa na akong pag-usapan iyon. Sa totoo lang, hindi pa ako handa. Ngunit si Bran iyon, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong ilahad ang buong pangyayari, bawat detalye. Ngunit nanahimik ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Masakit ba? Tanong niya. Muling napuno ng luha ang aking mga mata at may bumara sa aking lalamunan. Pilit kong pinanatiling matatag ang aking tinig, ngunit hindi ko nagawang itago ang panghihina. Oo, sobra. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkaraan, may narinig akong tunog, hindi salita, kundi isang pigil na hikbi. Siya ba ay umiiyak? Patawad, Sarah, mahina niyang sabi. Bakit? Tanong ko, hindi pa rin iniaangat ang aking mukha. Kung dumating lang sana ako ng mas maaga. Hindi ka sana dumaan sa ganito, halos pabulong niyang sabi. Inangat ko ang aking mukha at tiningnan siya. Inalis ko ang aking mga kamay sa kanyang baywang at hinaplos ang kanyang mukha, pinunasan ang mga luha na lalo lamang nagpabigat sa aking damdamin. Ganito rin ba ang nararamdaman niya tuwing nakikita niya akong umiiyak? Isipin mo na lang kung ano ang nangyari kung hindi ka dumating, sabi ko. Ayokong isipin iyon, mariin niyang tugon. Ligtas ka na. Nandito ka na sa piling ko at iyon lang ang mahalaga. Hinalikan niya ang aking noo, marahang hinaplos ang aking pisngi at muli akong niyakap. Huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. Huwag ka na ring umiyak, nais kong sabihin. Sige, hindi na. Muling nagkaroon ng katahimikan. Salamat sa pagligtas sa akin, mahina kong sambit. Napakadaldal mo, biro niya ng banayad. Yakapin mo na lang ako ng mahigpit at matulog ka na. Nandito lang ako, kaya huwag kang mag-alala. Umiti ako laban sa tela ng kanyang damit at sinunod ang sinabi niya, ipinikit ang aking mga mata. Kamangha-mangha kung paanong ang pakiramdam ng seguridad na nararanasan ko kapag kasama si Papa ay nararamdaman ko rin kapag kasama ko si Bran. Magandang gabi, mahina niyang sabi bago hinalikan ang aking ulo at muling hinaplos ang aking buhok. Gustong-gusto ko kapag hinahaplos niya ang aking buhok. Magandang gabi, tugon ko, bahagyang muffled ang tinig habang lalo kong inilubog ang aking mukha sa kanyang dibdib, sinisinghot ang kanyang amoy, na ikinatawa niya ng marahan. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo, Sarah. Hindi na. Aalagaan kita. Mahina kong narinig ang kanyang bulong bago tuluyang dalawin ng antok. Isang ngiti ang kusang namuo sa aking mga labi. Paalam, Mama. Paalam, Papa. Mag-ingat po kayo, kumaway ako sa aking mga magulang habang pinapanood ang kanilang sasakyan na mawala sa kanto ng kalsada. 2 linggo na naman akong mag-isa sa bahay. Sana may kapatid man lang ako na makakalaro o makakasama sa kung anuman. Tumunog ang mensahe ng aking telepono. Bran, bukas, 3:00. Maghanda ka. Sarah, huling date. Bran, oo. Bran, dahil ito na ang huli, pwede ka bang magsuot ng gaya noong suot mo noong isang araw? Sarah, sige, susubukan ko. Bran, talaga? Sarah, huwag ka nang makulit. Sarah, oo na, oo na. Bran, salamat. Mayroon pa ba talaga akong isa pang cute na damit? Umakyat ako sa itaas at binuksan ang aking aparador, determinado na makahanap ng damit na magugustuhan ni Bran. Bakit ko nga ba ginagawa ito para sa kanya? Ang mga damit na ito ay para sa magiging nobyo ko sa hinaharap, hindi para sa matalikong kaibigan. Matapos maghalukay sa napakarami kong damit, sa wakas ay nakita ko ang tamang kasuotan para sa date kinabukasan. Magugustuhan ito ni Bran. Inilagay ko iyon sa tabi upang mas madali akong makapaghanda kinabukasan, saka ako tumalon sa kama dahil wala na akong ibang gagawin sa buong araw. Nag-isip-isip ako kung matutulog muna ba ako sandali. Nakatingin lang ako sa kisame, paulit-ulit na nagbabalik-balik sa kama, gumagawa ng mga senaryong kailanman ay hindi mangyayari sa totoong buhay, hanggang sa tuluyan akong makatulog. Nagising ako ng tamad, kinukusot ang aking mga mata at humihikab habang iniinat ang aking mga kamay. Nang silipin ko ang aking telepono, lampas 9:00 na pala ng umaga.
Tumungo ako sa banyo upang magsipilyo. Tumunog ang doorbell. Sino naman ang bibisita ng ganito kaaga? Mabilis akong nagsuot ng pang-itaas sa ibabaw ng aking pajama dahil wala ng oras para magpalit pa, saka bumaba upang buksan ang pinto. Sino yan? Sigaw ko mula sa hagdan. Ako, si Bran. Akala ko 3:00 pa siya darating. Mabilis kong binuksan ang pinto upang papasukin siya. Tumawag ang mama mo, paliwanag ni Bran habang inaabot sa akin ang isang supot ng pagkain na agad nagpakalat ng masarap na amoy sa buong sala. Sabi niya, mag-isa ka raw sa bahay at wala ng pagkain dahil bukas ka pa dapat mag-grocery. Bukas pa pala ako dapat mamili. Salamat, Bran. Isinara ko ang pinto at nagtungo sa kusina upang kumuha ng mga kubyertos. Kumain ka na ba? Hindi pa. Pagkatawag ng mama mo, dumiretso na ako rito kahit kakagising ko lang, sabi niya habang umuupo sa sopa, nakapasok ang mga kamay sa bulsa. Kumain ka na rin. Kukuha lang ako ng mga kutsara at tinidor. Ang saya naman isipin na akala mo, hindi ako sasama hanggat hindi mo ako inaanyayahan, biro niyang maihalong panunukso. Buwisit, pagbalik ko sa sala, umupo ako sa sahig sa harap niya. Binuksan ko ang mga lalagyan at nakita kong fried rice iyon na may scallops at hipon. Ay, paborito ko ang hipon. Sumubo ako ng isang malaking kutsara at napahuni sa sarap, dahilan upang matawa si Bran. Ngunit bago pa ako makasubo muli, bigla niyang hinawakan ang aking pulsuhan. Ano ba? Tanong ko, inis na tiningnan siya. Allergic ka sa scallops, naaalala mo ba? Sabi niya habang inaalis ang isang piraso ng scallop mula sa aking kutsara, na hindi ko man lang napansin. Kinain niya iyon sa kabinitawan ang aking kamay. Nagpasalamat ako at nagpatuloy sa pagkain. 2 beses pa niya akong pinigilan dahil sa mga natitirang scallops. Nakakainis na scallops. Hindi ito ubra, sabi ni Bran na tila bahagyang nairita. Hindi ka nag-iingat sa kinakain mo at hindi rin ako makakain ng maayos. E di ikaw ang magpakain sa akin. Pabigla kong sagot habang nagkakrus ng mga braso at umiwas ng tingin, kunwari igalit kahit medyo totoo naman. Eto, lumingon ako at nakita siyang maihawak na kutsarang puno ng kanin sa harap ko. Sandali. Talaga ba akong pinapakain niya? Nagbiro lang ako. Kaya kong kumain mag-isa, mabilis kong winagayway ang aking kamay bilang pagtanggi. At mapahamak ka? Hindi pwede, sabi niya. Ngayon, kain. Ayoko. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niyang ipasok ang kutsara sa aking bibig. Hoy! Bawal magsalita habang mailaman ang bibig. Kumain ka na, utos niya bago siya muling sumubo. Inikot ko ang aking mga mata ngunit mumanga na lamang at mumanga, muling nagkakrus ng mga braso. Sa kabila ng aking pagtutol, ipinagpatuloy ni Bran ang pagpapakain sa akin hanggang sa maubos ang pagkain. Sa tuwing sisiguraduhin niyang walang scallops ang isusubo ko at dadagdagan pa niya ng hipon ang bahagi ko, may kakaibang init akong naramdaman sa puso, ngunit hindi ko iyon sinabi. Ayokong lalo pang lumaki ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Mabait na bata, sabi niya sabay marahang tapik sa aking ulo. Agad kong tinabig ang kanyang kamay at dinala ang mga lalagyan sa kusina, pilit itinatago ang pamumula ng aking pisngi. Ano ba ang nangyayari sa kanya nitong mga huli? Bakit namumula ka? Tanong ni Bran, dahilan upang mapatalon ako sa gulat. Pwede bang gumawa ka naman ng ingay kapag naglalakad? Sigaw ko habang hawak ang aking dibdib. Hindi. Mas gusto ko ito, sabi niya na may ngiting mapang-asar. Nakikita kong namumula ka sa kung anong dahilan. Bakit ka ba nakangiti ng ganyan? Dahil ba sa akin? Ako ba ang dahilan ng pamumula mo? Tila aliw na aliw siya, ganap na binaliwala ang tanong ko. Sa panaginip mo, manood ka na lang ng telebisyon at iwan mo na ako. Umalis ka na. Sabi ko habang humaharap sa lababo upang maghugas. Bakit ayaw mo akong harapin? Bulong niya sa mismong tabi ng aking tainga. Ang hininga niya sa aking batok ay lalo lamang nagpalala ng aking kaba. Hindi ito magtatapos ng maayos. Ano na naman ang binabalak niya? Dahil hindi ka kagandahan. Ngayon, lumayo ka na. Pilit kong sabi kahit halata ang aking pagkailang. Ay, grabe naman. Pinakain na nga kita, ganito pa ang trato mo. Biro niya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kitchen counter, tig-isa sa magkabilang gilid ko, na para bang ikinukulong ako sa pagitan ng kanyang katawan at ng lababo.
Lumapit siya ng husto, halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Napakalapit niya, wala akong matakbuhan. Ang init ng kanyang katawan at ang tono ng kanyang tinig ay nakapagpahina sa akin. Ito na ba ang sinasabi niyang bad boy methods? Ngayon ko naiintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihing ipapakita niya iyon sa akin. Ano ba ang ginagawa mo? Kahit magkaibigan, hindi naman dapat ganito kalapit, mahinang sabi ko, pilit pinatatatag ang aking tinig. Tama. Magkaibigan, mahina niyang bulong bago alisin ang kanyang mga kamay sa counter. Narinig ko ang kanyang mga yabag palabas ng kusina. Lumingon ako upang tiyaking wala na siya bago ako tuluyang napabuntong hininga ng malalim. Nanginginig pa ang aking mga kamay at paa habang inaalala ang nangyari. Ano na naman ang pumasok sa isip mo, Bran? Sa susunod na kabanata, haharapin ni Sarah ang mas lumalalim na kalituhan sa pagitan ng pagkakaibigan at damdaming hindi na niya kayang itanggi. Samantala, si Bran ay mapipilitang linawin ang kanyang mga kilos bago tuluyang masira ang balanseng matagal na nilang pinanghahawakan. Kaya abangan natin,